So guys, ibubukod ko na yung mga 5 piso, 10 piso, saka piso para madali kong mabilang. Hello guys! Ako Lito, si Gelo Coins TV. Alam mo na ba? Dapat alam mo. Eto ngayon guys ang ating pag-uusapan. Ito po ay year 2004 na tayo guys. Natapos ko na yung 2003 na non-magnetic, saka 2003 na magnetic na i-share ko na po sa inyo. Ngayon naman po, dito naman po tayo sa year 2004. Ito po guys, kung napapansin niyo ang dami ng 2004 ano. Lahat po 'yan 2004. Lahat po 'yan magnetic, kaya hindi ko na siya mamagnetin. Alam ko didikit sa magnet 'yan, masyadong marami. Lahat 'yan guys, common coins. Pagka ganyan ang kondisyon ng inyong mga barya, wag na po kayong umasa na ito ay bibilin sa inyo ng mga kolektor. Wala po itong added value. Yung mga ganitong klaseng barya po, gastusin na lang po ninyo. Ito po ay umiikot pa rin po sa market. Tinatanggap pa rin po ito, isinusukli pa rin pa ito sa atin. Pero kung may mapanood naman kayo ng mga content creator, mga vlogger na sinasabi nila na bumibili sila ng 2004 sa mataas na halaga, wag po kayong maniniwala doon. Yun po ay walang katotohanan. Wala po itong added value. Ito po ay common coins lang. Napakaraming lumabas nito. Alam mo, ang dami kong naipon guys. Oh. Lahat yan 2004. Wala itong value. Kaya ito, gagastusin ko na to o papapalit ko na to sa bangko. Ang hinahanap po ng mga kolektor guys, ito po. Ito guys. Ito po 2004 to guys. Ibinukod ko na yung 2004 na mga magaganda ang kondisyon. Ito po mayroong added value. Yan po. Maniwala po kayo sa akin. Ito po meron po itong added value. Pinapansin po ito ng mga kolektor. Binibili po nila ito sa halagang 14 pesos hanggang 30 pesos. Kapag 30 pesos po, yun po yung UNC kung tawagin. Uncirculated coins. Ibig sabihin, yun yung hindi nagamit sa market. Hindi siya umiral sa market, hindi siya nagasgasan o ano man. Basta yun, UNC. Good condition. Ang halaga nun, 30 pesos. Tapos yung AU naman, yung almost uncirculated, 14 pesos po ang value niya. May halaga din siya guys. Itong hawak ko, pwede siyang AU, pwede rin siyang UNC. Yan guys, marami kong naitago. Yan. Basta ganito yung kondisyon guys, itago ninyo. Kasi binibili ito ng mga kolektor, nilalagay nila sa frame, binubuo nila. Gumagawa sila ng series mula 1995 hanggang 2017. Ito guys ito magnetic to. Hindi ko na siya mamagnetin dahil lahat ito didikit sa magnet. Yan. 2004 guys. Ganito ang tatago ninyo. Yan, bibilin to ng kolektor. Hindi sila bibili ng isang piraso. Bibili sila mga 10 piraso pataas. Para hindi sila talo sa shipping. Ang value po nito guys 14 pesos yung AU condition, 30 pesos kapag naman UNC condition. Marami kong naitago guys, hindi ba? Dami siya. Ito, wala na tong added value. Napilian ko na to. Lahat to pangit na. Pwede na tong gastusin. Pwede na tong ipapalit. Yung mga pangit na barya guys, yung mga assorted na barya, binibili naman ng mga kolektor. Kaya lang per kilo yun. Yung iba 100, 1 kilo. Yung iba naman 120. Assorted yun guys. Halo-halong barya. Yung mga mapapangit, maiitim, madudumi, binibili nila yun. Per kilo. Hindi per piraso. Basta tandaan ninyo guys wala yang added value, gastusin na lang po ninyo. Yung ganito guys, itago ninyo, ito po ay may added value. Ipunin po ninyo, basta meron kayong makitang mga barya na mga magaganda, tago nyo lang guys, tabi nyo, ipunin ninyo. Basta maganda guys, kasi iyan may value. Kahit common coin siya, bibiling niya ng mga kolektor kasi kailangan nila.
yung mga magaganda. Huwag nyong lilinisin yung mga barya ninyo guys ha. Kasi alam ng kolektor kapag nilinis yung mga barya, mawawalan siya ng value. Pero halimbawa, pang personal nyo lang, gusto nyo magbuo, gusto nyo maganda yung barya, nilinis nyo, ay okay lang po yun kasi para naman sa inyo yun. Pero kung ibebenta ninyo, na halimbawa nakabuo na kayo, puro nilinis lang ninyo, tapos ibebenta nyo, baka mababa lang ang value nun. Kasi nga, nilinis ninyo eh. Yung mga ganito, hindi gan nilinis, natural po yung kintab niya. Okay guys!